Hello mga mi, at ayan na nga, nasasakyan na nga kami ngayon at papunta kami ng grocery. Kasama ko si Kuya Ivan and Tito Tonton. Dito nga kami mag-grocery mga mi sa Robinson Supermarket. Dahil ito lang mga mi ang malapit sa amin. Dito na lang kami nag-grocery at ayan na nga si Kuya Ivan at si Tito Tonton. Hindi nga ako nag-grocery ng marami mga mi. At tamang kailangan lang namin dahil 15 days lang naman ang aking i-grocery today. Dahil katapusan, mag-grocery ulit kami. 15 days kasi mga mi ang aming alawa. Yung mga importante lang talaga ang aking kinukuha. Ng gatas, diaper ng mga bata, gatas ni Kuya Ivan, mga biskwit nila, pambaon ni Kuya Ivan sa school, at ganun din sa mga bata. Tingin nga ako dito mga mi ng dilata. Minsan yung kambal hindi ko makain ng isda or something. So syempre may mga gusto lang silang kainin. At yun lang ang naisip kong bilhin dyan. Corn beef, mga ganon. Kaming bibilhin mga mi at ayan pupunta na kami ng cashier para magbayad. Itong mga juice na ito mga mi ay para kay Kuya Ivan. Ayoko na sana siyang bigyan ng pera pagpapasok ng school. Pero ang problema, kulang pa rin yan sa kanya mga mi. Basta batang ito napakagastos. Kami noon, naalala ko lang ay 5 piso lang ang baon ko sa loob ng isang araw. Batang ito, may juice na, may biskwit pa, may 30 pesos pa yan na baon. Tapos half day lang ang pasok mga mi. Iwan ko ba sa mga kabataan ngayon, napakagastos. Kami noon ay grabing tipid. Iniwan nga muna namin sa baggage area ang aming pinamili. At eto na nga mga mi, paakyat kami dito. Punta kami ng Super 50 mga mi. Kung mo napansinin ang mukha ko dyan mga mi. Tulad nga ng sinabi ko kanina, wala akong ligo. Dahil nga nagkasakit ako at kahapon lang ako napahilot. Sa hilot kasi talaga ako gumagaling mga mi. Ikaw ba alam? Nasanay na siguro talaga ang katawan ko sa hilot. O baka hindi ko lang talaga afford magpa-doktor. Hilot lang talaga ang afford ko. Char. Pagbaba nga namin ng Super 50 mga mi, kita ko yung mga display na pang Valentine's pero hindi naman ako tumagal doon kasi alam ko naman na wala naman akong ka-Valentine's dito. Sila lang meron pero kung sinong gusto na bumili na mga pang Valentine's nila, available na sa Robinson. Kami ng chokes to go saglit dahil alam kong gutom na itong mga kasama ko. Ito lang naman ang aming binili ngayon mga mi. At ayan nga, napadaan na naman kami ulit dito. Nagaganda naman talaga ako mga mi, pero hindi ko na talaga na-appreciate ang Valentine's ngayon. Hindi naman ako bitter mga mi. Gusto ko kasing diaper, gatas at bigas ang bibigay sa akin ng mister ko. Ano na siguro talaga mag-isip pag tumatanda ka na. At naglalakad nga ako dyan mga mi, papunta ng sasakyan. Bumili lang ako ng juice na tig 20 pesos dyan sa harap ng Robinson. Dahil nga mainit, kaya iniwan ko yung mga kasama ko dyan sa harap. At babalikan ko na lamang sila. Kaya nga ang layo na naparkingan na sasakyan ko. Ngami, nagpapasalamat ba ako dahil nandito ang pinsan ko, may tagabuhat kami. Dahil kung wala, abay, kabigat-bigat niyaan lahat. Ako lang ang magbubuhat. Salamat talaga dahil meron akong kasama dito sa bahay. Tapos nga noon mga mi, kumain muna kami saglit at tinuloy-tuloy na namin itong gagawin namin dito. Inis na kasi ako sa kortina dito sa kusina ko mga mi, kaya pinalitan ko na ng bago. Sana all may bago, char. Ganda kasi mga mi, yung bahay na maganda ang arrangement. Gustong-gusto ko talaga yan siya. At hindi nyo na itatanong mga mi, favorite color ko talaga yan yung dilaw. Kaya yan yung naisip kong ilagay dyan. O diba, ang ganda. So pagkatapos nga yan mga mi, ayan, kanya-kanya na kami trabaho dyan. Panglagay na kami ng mga pinamili namin sa ref at kung saan-saan pa. Maya-maya susunduin na ulit ang kambal. Ay, buhay. May kasama ako sa bahay. Kung wala, nako mga mi. Kasi mga mi, iniisip kumuha ng kasambahay. Kasi si Tito Tonton pa lang namin dito sa bahay. Sapat na para sa amin. Papasahod ko sa kasambahay. Dagdag ko na lang bilhin ng diaper at gatas ng mga anakis ko. Kailangan kasi talaga natin magtipid sa ngayon mga mi. Mahal na ang bilihin. At hindi naman rich ang asawa ko. Kailangan din kasi nating umalalay sa asawa natin mga mi. Lang ang naisip kong paraan para makaalalay sa kanya. Wow. Tuwang-tuwa na naman ito yung mga anakis ko. Dahil marami na naman silang biskwit na pagpipestahan mamaya mga mi. Naisip ko nga dyan na palitan na itong cover ng aming kama. Dahil nga nagpahilot ako kahapon ay punong-puno na ng oil.
Kaya sabi ko nga kay Kuya Ivan ay tulungan ako magpalit niyan dahil ako'y nahihilo na naman. Pero naisipan ko nga lumabas mga mi at ito nga nakita ko yung mga gatas ng mga bata. Inilagay ko na naman sa lagayan. Ewan ko ba mga mi, hindi ako mapakali pag may nakikita akong hindi pa tapos. Gusto ko kasi bago ako magpahinga itapos na lahat. Ano na siguro talaga mga mi, pag nanay ka na. Naalala ko yung mama ko noon mga mi. Lagi niya yung sinasabi sa amin na kung pwede mong magawa ngayon, bakit ipagpabukas mo pa? Ang sagot ko naman sa kanya mga mi, alam mo kung ano? Pagod ka na, bakit hindi ka magpahinga? Pwede naman bukas pa. At alam nyo ba mga mi, galit na galit talaga yan ang nanay ko. Ngayon, nare-realize ko na mga mi, kung anong kahulugan nun. Ganun pala talaga basta't nanay na. Kasi nga, kailangan mong matapos yung trabaho mo ngayon. Para kinabukasan, iba na naman ang trabahuin mo. Ganun pala talaga yun. Nandito na lang mga mi, bye!